Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news. Biglaan to, nasindak Quad Committee sa matinding pasabog Pimentel na siya Risa. Patungkol po riyan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin. Nilaglag na may naghudas. Nako, magpanyoro at polvorontes na kayo. Dahil nga po rin mga kabayan, ito isi-share po natin itong statement po ni dating Pangulong Duterte na sinasabi niya yung kanyang war on illegal drugs. Mga kababayan, it's not about killing people. It's about protecting the innocent and the defenseless. Nako. Okay, bigyan po natin ng reaction yan mamaya mga kababayan at eto pa. Eto mga kababayan, no? Ito pong sinasabi ko kanina na kailangan pong magpanyoro at polvorontes na kayo. Kung ganito po ang ating isang opisyal, no? Opisyal ng PNP, no? Ito, chief pa. PNP Chief Marbel. Ito when the Chief PNP fails to recognize that drug use is a serious issue that leads to serious crimes that the state needs to seriously solve because it will undermine societal norms. We have become a failed state. Yan po mga kabayan, no? Yan po. But, sabi po ni Sir E.B. Hugalbot, but not just a failed state because the president and the people close to him are alleged drug users themselves are by all accounts a narco state. Nako mga kabayan, totoo po yan, no? Kasi hindi ko alam mga kabayan kung bakit po itong si PNP Chief Marbel nakapag bitiw ng ganitong salita. PNP Chief pa naman siya, di ba? Siguro ko kailangan po ikaw, instead po na si Vice President Sara Duterte, no, ang magpa-neuro psychiatric test exam, no? I think mas kailangan po ni PNP Chief Marbel at ang magpa-neuro psychiatric test at saka polvorontes. Kasi sinasabi niya po mga kababayan na ang paggamit yung mga users daw ng pinagbabawal na gamot ay hindi mga adik. Pinagtatanggol niya na ba ngayon ng mga adik? Well, anyway, mamaya bigyan po natin yan ng komento mga kababayan at eto pa. No, itong si Representative Dana Fernandez, nako, mukhang umurong. Umurong na yata ito, umatras na. Mamaya ipapakita po natin yung kanyang naging statement mga kababayan. Mukhang sinusuportahan niya na yung war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Okay? Ano ba? Natakot ba? Dahil kakasuhan ni former President Duterte? Well, anyway mga kababayan, ito simulan na po natin dito po kay former President Duterte. Ito pong sabi niya mga kababayan, do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do, and whether you believe it or not, I did it for my country. Totoo naman eh. Para sa bansa po yung kanyang ginawa. Bakit? Para sa sarili niya ba yung ginawa niya? Mamaya ang problema ngayon, sige nga, ito yung ginawa ni PRRD, war on drugs for the country, di ba? Ang tanong, sa administrasyong ito, ano po ba ang ginawa nila for the country? No? Kasi si PRRD, aminado siya na yung war on drugs ko, no? Your war on illegal drugs na kampanya, no? Ay para sa bayan yan, para sa future ng ating bansa, no? Yan po ang kanyang pinaka-legacy. Ang tanong, what is the legacy of this administration that we will remember, mga kababayan, pag wala na po sila sa posisyon? No? Ano ba? Pagnanakaw. Hindi naman sa pagnanakaw. Nagtatanong lang, pagnanakaw ba? Paninira sa kalaban? No? Panggigipit sa kalaban? Yun kasi yung nakikita nating pinaka-legacy ng administrasyong ito eh. Diba?
Well, anyway mga kababayan, ito po, the war on illegal drugs is not about killing people, no? It's about protecting the innocent and the defenseless. Yan mga kababayan, ang totoong nagmamahal sa bansa. Bakit mo naman aalagaan, di ba? Bakit mo naman ibibibi itong mga hinayutak ng mga addictus na ito? Kung sila ang magiging bad elements of the society. No? Para saan ba kayong mga congressman, mga kongreso? No? Para ba kayo dito sa mga addictus na ito? Or para kayo sa nakakarami ng mga inosente at hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili? Like what former PRRD said, no? Na itong war on illegal drugs, mga kababayan, is protecting the innocent and defenseless, yung hindi makapagtanggol sa sarili niya. Sino ba ito? Like for example, mga kababayan, no? Maka nangyayari po ito eh. For example, mga estudyante, di ba? Na mga biktima. Mga biktima ng rape, no? At marami pang iba. Sila po yung mga defenseless at innocent, mga kababayan, na tinutukoy ni PRRD. Yung mga anak natin, yung mga anak mo, anak ng kapitbahay mo, sila po ang pinoprotektahan ni former PRRD as long as they are not into these illegal drugs. Protected po sila, no? Pinoprotektahan po sila ni dating Pangulong Duterte. Ay naku, ewan ko ba kung bakit nagalit-galit sila sa war on drugs. Napakaganda naman po ng nag-epekto nito sa ating bansa. Ito patuloy na war on drugs ang kanilang parang sinisisi or something na gusto nilang maging diba, pag-usapan ng taong bayan. Alam nyo mga karibin natin, no? Mga kababayan, pag pinag-uusapan po ang war on drugs, it is always the positive effect ang nakikita ng ating mga kababayan. It's not about doon. Kasi nung una pa lang sinabi na po ni PRRD na binalaan na sila. Kung pumunta kayo sa barangay, di ba? Sumuko kayo. Di ba? Ano natin yan? Nasaksihan po natin yan. Nasaksihan po natin yan mga kababayan. No? Yang pagsuko ng mga adiktos sa barangay. No? Kaya hindi sila nagugurgur. Diba? Yung ayaw sumuko, yun po yung nagugurgur. Kasalanan na nila yun. Diba? Kasi unang-una, binalaan na po sila. Diba? Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment na lang po sa baba. At eto na nga. Yung sinasabi ko kanina mga kababayan na kailangan na sigurong magpa-neuro, psychiatric at pulburon test itong si PNP Chief Marbel dahil po dito. Pakinggan po natin. Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? And bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga, ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka. So yun mga kabayan, wag daw natin, parang sinasabi dito, wag nating sisihin, instead i-tolerate natin itong illegal drugs, no? Kasi pag gumagamit ka daw, gising ka. So, this statement means, no, that our Philippine National Police are using this illegal drugs, mga kabayan. Kasi diba, for example, mga surveillance, kasi kailangan ng dagdag oras yan, pagbabantay, diba? Are they using illegal drugs for that, mga kabayan? Nagtatanong lang po, base po dito sa statement mismo, coming from the mouth of our Philippine National Police Chief, no? Anong masasabi nyo, mga kabayan? Kailangan bang kasi hindi po ito normal. This is not normal, mga kabayan, na mismong Chief of Philippine National Police ang magsasabi na hindi naman lahat ng addict na gumagamit. Yung iba nagdadaglag lang ng oras. So para daw magising. See that, mga kabayan? Parang tinotolerate mo yung mga kababayan natin na gumamit kayo. Kasi okay lang yan. Para madagdagan yung kita nyo at oras ninyo sa pagtatrabaho.
Is that what this man, no, implying to us, mga kabayan? Nakakabahala po ito. Kayo po ba ay nababahala sa ganitong statement? Hindi ko po alam kung ano ang magiging reaksyon ni PNP Chief Marvel kung mapanood niya ulit itong kanyang sinasabi, no? Baka siguro, mga kababayan, kailangan niyang i-correct, no? Yung kanyang, di ba? I-correct yung kanyang yung kanyang statement. Kasi nakakabahala po. Parang tinutolerate niya yung mga kababayan natin na gumamit kayo para madagdagan yung pagtatrabaho ninyo, para lagi kayong gising. What the, mga kababayan? Kaya nga kailangan siguro magpa-neuropsychiatric at pulburon test na ito. Ano sa palagay nyo? Hindi lang ito, pati na rin yung iba. Na mga, alam nyo yan, di ba? I-comment nyo nga po kung sino yung iba na pwede nating isama dito sa pagpa-pulburon test at psychiatric test dito. Neuropsychiatric test. Nakakabulol yun eh. Neuro na lang, neuro test at pulburon test. Okay? Nako talaga. Ito. Si Dan Fernandez, mukhang umurong. Ito. It's a deception in the highest level. We were made to believe that yung policy ng war on drugs in all reality ay yung pong sugpuin talaga mula ulo ng pusher hanggang sa mga user. Kaya pumapalakpak ang lahat. It's a deception in the highest level. So yan mga kabayan, anong ibig sabihin dito ni Fernandez, no? Totoo naman talaga di ba? Kaya kailangan po nating palakpakan si dating Pangulong Duterte kasi naging effective po yung kanyang war on drugs, no? Kayo lang po ang nagsasabi, ha? Kayo lang po yung nagsasabi na, nabudol. Yung taong bayan, no? Nilinlang ang taong bayan dito sa war on drugs. Ay, naku mga karabin natin, taong bayan po ang makakapagsabi, no? Kung naging effective ba or hindi itong war on drugs ni dating Pangulong Duterte. I think, eto nga yung masama dito. Eto na naisip ko mga kabayan, no? Parang ito, kasi nandyan po sila sa Kongreso to represent, no? To represent their people, no? Kung saan man distrito sila. But look, iba po yung sinasabi nila, no? Sa nararamdaman po ng kanilang constituent, mga kababayan. Mukhang may mali po sa ating Kongreso, kung ganon, di ba? Kasi dapat yung sinasabi lang nila doon, no? Yung nararamdaman, yung gusto or hindi ng kanilang mga constituent ng district nila. Sige nga mga kababayan, magpa-survey one day, di ba? Baka may magpa-survey na naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Representative Dan Fernandez, yung mga taga Laguna, for example, naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Congressman Fernandez, no? Kasi representative niyan sila po ang rumirepresenta sa inyo doon sa Kongreso. Now, kung hindi po nagtutugma yung kanilang sagot, no? Mukhang may mali, diba? Kasi you are only a representation of your district. Meaning, kung ano ang nararamdaman ng yung distrito mo, that should be your voice. Diba? Kasi nire-representa mo lang sila Pero sa ginagawa ngayon ni Fernandez, mga kababayan, Fernandez, Abante, at saka ng iba pa, do you think it is the real, no? Yan po ba ang totoong nararamdaman ng kanilang mga constituent? Ang litisin? I mean, ang, di ba, litisin kasi nilitis naman, imbestigahan ang dating Pangulong Duterte, or mag-focus po sila sa flood control project, transfer of funds ng PhilHealth, no? Maharlika Fund coming from SSS and GSIS, Pag-ibig, mga kabayan, kumusta na? Di ba? 25 tons of golds binenta, 5,500 flood controls, 1.4 billion a day. At 15 point something trillion ang utang ng Pilipinas sa World Bank. Panglima po tayo sa
pinakamalaking mangungutang sa buong mundo. Ito kasi itong mga pinagsasabi ko mga kabayan, based sa mga comments sa social media, ito po yung gustong-gustong pag-usapan ng taong bayan dyan sa kamera. But instead, they are not talking about it and they're talking about Duterte. Hanggang siguro matapos ang kanilang mga termino, Duterte pa rin ang pag-uusapan dyan. Diba? Well, anyway mga kabayan, ano man po ang inyong reaction dyan, i-comment nyo na lang at eto na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito, eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Senator Risa Hontiveros halos tila matunaw na sa kahihiyan matapos siyang banatan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa totoong nangyayaring underground na pagkakaroon ng ipinagbabawal na gamot sa bansa. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pala sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, sa unang pagdinig sa Senado sa pangunguna ni Senator Coco Pimentel, tila hindi yata inakala ni Senator Risa Hontiveros na palalagpasin ni dating Pangulong Duterte ang mga di umano'y akusasyong binabato sa kanya laban sa kanyang naging kampanya noon kontra sa ipinagbabawal na gamot. Kaya Senator Risa Hontiveros tila harap-harapang nasupalpal ng katotohanan matapos tila ipilit sa Senado na may pagkakasala ang dating Pangulo sa naging laban nito noon kontra sa ipinagbabawal na gamot. At nang sabihin mismo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kay Senator Risa Hontiveros na wala itong alam dahil hindi nito naranasan maging prosecutor, mayor at presidente. Ayon pa sa Pangulo, and I quote, "That's your view. Hindi ka dumaan na pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako sa pagka-mayor, pagka-prosecutor, presidente. Alam ko ang trabaho ko. Yan ang totoo dyan. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never had a chance to solve the problem of a community. Hindi tayo magkakaintindihan dyan." End quote. Bumanat pa ang Pangulo na kung siya ay bibigyan ng pangalawang pagkakataon na mamuno sa bansa, wala daw itong babaguhin sa kanyang naging pamumuno noon, lalo na sa pagsupil sa taong gumagawa ng krimen. Uulitin nga raw nito ang kanyang naging plataforma. So, ang tanong mga kabayan dito, no? Kung ang taong bayan ba, ang ordinaryong Pilipino, for example lang kung bibigyan ulit ng pagkakataon si dating Pangulong Duterte, sasang-ayon pa rin po ba kayo, no? Sa lahat ng platapormang ginawa ni dating Pangulong Duterte? Like for example, this war on illegal drugs and this build program na naging legacy no, ni dating Pangulong Duterte. Gugustuhin nyo ba yan? Or mas gusto nyong yung administration ngayon na wala man lang ng isang proyekto? I mean, big ticket project yung talagang masasabi mong ops. Kahit hindi na ako presidente, maaalala nila ako dahil dito sa mga project na ito. What is that project? Paki-comment po kung alam niyo. Kasi ako wala akong alam na medyo ganong project mga kabayan, no? Kung may alam kayo, i-comment nyo at sa susunod na vlog, ipapakita na babanggitin natin kung anong yan, project kung meron man. At dublado pa. Kaya diretsahang bumelta pa ang taong bayan. Wala talagang malalaman ang senadorang si Risa Hontiveros dahil hindi raw naman ito naranasang maging mayor ng isang syudad o maging pangulo ng bansa na siyang tunay na nakakakita sa totoong problema ng mamamayang Pilipino, lalo na sa pagkakakulong ng ilan nating mga kababayan sa ipinagbabawal na gamot na siyang sanhi ng pagkasira ng pamilyang Pilipino. Hindi naman mapigilan ng retired Brigadier General na si Orlando De Leon na sampalin ng buong katotohanan ang senadora na si Risa Hontiveros. At ayon pa sa kanya, sa isang Facebook post, binatikos ni Oscar De Leon si Senator Risa Hontiveros kaugnay ng kanyang pag-unawa sa konsepto ng taking full responsibility sa pamumuno. Dagdag pa niya, bago umano magsalita ang senadora
tungkol sa pamumuno. Mas mabuti pang subukan muna nitong maging kapitan ng barangay sa isang lugar na talamak ang droga. This girl doesn't know or has practically no idea about the concept of taking full responsibility. Madam Senator, taking full responsibility is a function of leadership. Leadership especially of FPRRD's kind. Know and accept that whatever his man or organization does or fails to do fails flatly upon his shoulders. Own success is credited to his man, while failure is the leader's failures alone. Blame in the product of his failure and praise in the product of success. Now, Madam Senator, where does your idea of criminally liable Sen, mga kabayan, napapag-usapan po yung take full responsibility. Naalala ko lang po ng mga college days, mga kabayan, no? No, kasi naging presidente din tayo ng isang club, no? Totoo po yan, no? Kung sino po yung presidente, nasa kanya po talaga yung blame. For example, magkakaroon kayo ng project ng club niyo or let's say activity, di ba? Whatever the result, no? Or whatever the ano man mangyari sa activity na yan, no? Ang sisisihin ay yung leader lang ng club ninyo. Like for example, yung president ng club ninyo. Kasi siya ang may pakana ng lahat ng yan, eh, no? Kung anong kung anong gusto nyong mangyari diyan. But no, kapag naman nagtagumpay yung activity niyo, kapag nag-profit yung activity niyo, no? Kasi ako nung president po ako ng isang club na ang gustong-gusto kong gawin po yung talagang kikita po yung club namin, no? Hindi pwedeng lang, kasi sayang naman yung effort. Yung fundraising, kumbaga, di ba? Sayang po yung effort, eh. So, pero pag yan naman ay nalugi, mga kababayan, no? Oh, pag nagtagumpay yan, lahat kayo appreciated ng advisor ninyo, eh. Okay, appreciated kayo. Pero pag yan ay pag sumablay naman po, nako, anong ginawa mo, Mr. President? Di ba? Sasabihin pa sa'yo, anong ginawa nyo? Parang you did not take hindi mo minanage ng maayos yung naging activity. Parang ganun po ang nangyayari dito, mga kabayan. Pag si dating Pangulong Duterte, he always take the full responsibility of what his men are doing, mga kabayan. So, hindi lang siguro naiintindihan ni Senator Risa Hontiveros kasi hindi nga siya dumaan na magkakapitan, di ba? Paano niya ma-handle yan? Paano niya maiintindihan yung lengguwahe, no? Ng mga kapitan, ng mga mayors, mga kabayan. If he did not or she did not experience to become one of those mga karibin natin, di ba? So, anyway, mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin, mga kabayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po.